Napatingin siya sa cellphone. Nag-ring ito ng ilang beses ngunit hindi niya ito kinuha. Nang tumigil ang tawag, may sunod na mensahe na pumasok. Ilang sandali pa ay inabot niya ito. Hindi niya rin mawari kung bakit tila ba may nagsasabi sa kanya na buksan ng cellphone at tignan kung sino ang nag-message dito. Ngunit ang hawakan niya ito ay napansin niya ang preview ng message sa screen. Mare, pakibantayan naman ang kambal oh. May chemo ako bukas. Baka umiyak na naman ang kambal kung maiiwan sila sa kanilang yaya. Salamat ha. Bawi na lang ako sa'yo next week. At hindi lamang basta mensahe iyon mula sa kung sino mang kilala ni Lori dahil kitang-kita niya rin kung kanino galing ang mensahe. May BFF ang pangalan ng nag-send kay Lori at isa lang naman ang best friend ni Lori. Iyon ay ang asawa niya na si May. Nanlaki ang mga mata ni Isaiah. Natigilan siya. Nabitawan niya halos ang cellphone sa gulat. Kambal? Chemo? May anak ang asawa niya at kambal pa? Pero bakit ito nagpapakimo? Kapag mahal mo ang isang tao, ipakita at iparamdam mo sa kanila ang halaga nila. Huwag mong hintayin na magsawa sila sa'yo bago mo pagsisihan na hindi mo agad ginawa ang bagay na iyon. Iyon ang payo ng isa sa mga kakilala ni Isaiah na hindi niya na nasunod. Hindi niya iyon nagawa kaya iniwan siya ng taong mahalaga sa kanya. At ngayon, tulad nga ng sinabi nito ay pinagsisisihan niya na iyon. Nagsisisi siyang hindi niya sinunod ang payo sa kanya. Nasa loob ng isang private office si Isaiah. Nakasuot ng dark suit pero halata sa mukha ang pagod, ang lungkot at ang matinding pangungulila. Nakaupo siya sa harap ng desk, hawak-hawak ang isang ballpen ngunit wala siyang sinusulat. Tulala lamang siya. Maya-maya ay pumasok ang kanyang chief investigator. Mr. Morgan, we've done everything we can. We checked all possible locations, her relatives abroad, old friends, and even her previous foundations and networks. But there's still no lead. It's like she vanished. Tumayo si Isaiah. Madiing pinisil ang sentido bago siya tumugon. Then do more. Use more men. Check every corner. Every trace. I don't care how much it costs. I want my wife found. Do you understand? Napatingin ang investigator sa kanya at marahang tumango. Yes, sir. Huwag po kayo mag-alala. Ipagpapatuloy po namin ang paghahanap. Hindi kami titigil. Hindi na sumagot si Isaiah, ngunit kitang-kita sa kanyang mukha ang inis dahil isang taon na lamang ang lumipas ay hindi pa rin nagtatagumpay ang mga taong binabayaran niya para hanapin ang asawa niya. Sa totoo lang, ilang beses na siyang nagpalit ng mga investigator at mga tao na maaaring makatulong para mahanap ang kanyang asawa, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Pagkaalis ng investigator na iwan si Isaiah sa silid, lumakad siya papunta sa isang shelf kung saan nakapatong ang isang frame ng wedding photo nila ni May. Kinuha niya ito at matagal na tinitigan. Mahina ang ilaw sa silid, tila nagbibigay ng mas lalong lungkot sa kanyang anyo. Sa larawan, kita ang mga ngiti nila noon. Si May na masaya, si Isaiah na parang hindi sanay ngumiti ngunit pilit, at pagkahawak ang kamay nila. Tumigil ang mundo ni Isaiah habang tinitingnan iyon. Mahigpit ang hawak niya sa frame. Tila ba iyon na lang natitirang koneksyon sa babaeng iniwan siya nang hindi niya inaasahan. It's been over a year and I still don't know where you are. Bulong niya. Unti-unti ring namumuo ang luha sa kanyang mata. Pinunasan niya iyon agad. Pilit na nagpapakatatag. I'm not giving up. I won't stop looking for you, May. I'll find you. I swear I will. Itinabi niya ang frame sa kanyang puso saglit bago ito maingat na ibalik sa shelf. Lumabas siya ng silid dala ang bagong determinasyon na anuman ang mangyari, hahanapin niya si May kahit pa sa bawat sulok ng mundo. Gabi na, tahimik ang buong mansyon na makauwi si Isaiah. Ang mga ilaw ay dim na tila sumasalamin sa bigat ng kanyang dibdib.
Pagpasok niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ng isa sa kanilang mga kasambahay. "Sir, may pagkain mo po kayo sa dining, baka gusto niyong mag-dinner na," sabi ng kasambahay sa maingat na tono. Napatigil naman si Isaiah saglit sa hallway. Biglang sumagi sa isip niya ang sandaling nasa bahay pa nila si May. Pagka-uwi niya mula sa kanyang trabaho ay lagi siya nitong pinipilit na kumain, kahit pa wala naman siyang gana dala ng pagod. Ngunit ngayon ay wala na ang asawa niyang pipilitin siya na kumain. Tumango na lamang siya sa kasambahay pero hindi siya gumalaw papunta ng dining area. "Sir, hindi po ba kayo kakain?" Tanong muli ng kasambahay nang nalagpasan niya na ito. "I have no appetite." Nag-aalala ang kasambahay ngunit hindi na ito nagtanong pa. Tahimik na umakyat si Isaiah sa second floor, ngunit bago pa man siya tuluyang makapasok sa kanyang silid, napalingon siya sa kwarto sa kabilang dulo. Ang dating kwarto ni May. Dahan-dahan siyang lumapit at pinihit ang doorknob. Hindi niya iyon binubuksan madalas kahit pa noong nasa bahay pa nila si May ay bihira lang din siyang pumasok doon. Hindi rin kasi sila share ng kwarto ni May mula nang sila'y ikasal. Pero ngayong gabi, tila may humihila sa kanya. Pagpasok na Isaiah sa loob ng silid, agad siyang sinalubong ng amoy ng lavender, ang paboritong scent ni May. Nasa ayos pa rin ang kwarto, malinis, maaliwalas, at punong-puno ng alaala. Palagi niya kasing pinapaalala sa kasambahay na laging linisin ang kwarto ni May at panatilihin sa silid ang amoy ng lavender na paborito ni May. Sa ganong paraan kasi pakiramdam niya ay nasa bahay pa rin si May. At syempre, dahil na rin sa umaasa siya na babalik si May at kapag nagbalik na ito, ay malinis pa rin ang kwarto nito. Napahakbang siya ng mabigatang papasok. Tumigil siya sa gitna ng kwarto at napatingin sa kama, sa mga unan, sa maliit na upuan sa gilid kung saan madalas umupo si May habang nagbabasa. Bumalik sa alaala niya ang ilang sandaling si May ay nakaupo sa kama. Nakayuko habang naglalapat ng lotion sa kamay. Siya naman ay kalalabas lamang ng banyo, pagod mula sa trabaho. Hindi man lang niya pinansin ang asawa. Walang salita. Wala ni isang ngiti. Isang sulyap lang, sabay pasok sa study room. Napapikit si Isaiah. Parang tinutusok ang puso niya sa pagsisisi. Napakarami niyang sinayang na pagkakataon na iparamdam kay May na mahalaga ito sa kanya. Subalit, hindi niya na nagawa. Ni hindi nga alam ni Isaiah kung minsan ba, naramdaman din ni May na parte rin ito ng buhay niya. Lumapit siya sa side table kung saan may isang lumang silver frame. Kinuha niya ito. Nasa loob ng frame ang graduation photo ni May. Suot ang toga. Ngiti-ngiti, may hawak na bouquet ng bulaklak. Napakaliwanag ng mga mata nito. Punong-puno ng saya. "You were so full of life. And I dimmed that light." Mahinang bulong ni Isaiah. Ang sarili niya ang kanyang sinisisi sa lahat ng nangyari. Ang sarili niya ang kanyang sinisisi kung bakit tila ba nawala ang ngiti sa mga labi ni May. Napaupo siya sa gilid ng kama, hawak pa rin ang larawan. Tinititigan niya iyon ng matagal at sa wakas ay unti-unti nang dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. "I should have told you every single day that you mattered, that you were enough, that I was lucky to have you." Dagdag niya sa nanginginig na tinig. Hinaplos niya ang gilid ng frame na para bang haplos na rin sa pisngi ni May. "I never showed you. I failed you." Sa tuwing naaalala ni Isaiah ang mga sandali na ginagawa ni May ang lahat para lamang mapalapit sa kanya, nagagalit siya sa kanyang sarili dahil pakiramdam niya ay hindi mala siya nag-effort na mapalapit din dito. Para bang hinayaan niya na lang ito na mag-effort sa lahat. Makalipas ang mahabang sandali ay tumayo na si Isaiah at muling inalapag ang frame sa table. Maingat at may galang. Tumalikod siya pero bago tuluyang lumabas, tumingin pa siyang muli sa kwarto. "I'll keep looking for you, May, no matter what. I won't stop until I bring you back home." Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Dala ang bigat ng pagsisisi at ang panibagong pangako sa kanyang puso na hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nahahawakan ng mga kamay ng babaeng dati hindi niya pinansin.
Pero ngayon ay buong puso niyang pinagsisisihang hindi na ipaglaban. Lumipas ang mga araw at wala pa na siyang tigil sa pagpapahanap kay May kahit pa wala malang improvement sa pagpapahanap nila dito. Umuulan sa labas. Tila sinasalamin ang bigat ng damdamin ni Isaiah habang nananatili siya sa kanyang study. Tahimik siyang nakaupo sa kanyang leather chair. Nakatingin lamang sa basang bentana. Hawak ang tasa ng malamig ng kape. Ilang sandali pa, may marahang katok sa pinto kaya sinabihan niya itong pumasok. "Sir, may bisita po kayo," magalang na sabi ng kasambahay. Nilingon ni Isaiah ang kasambahay ng walang emosyon sa mukha. Tahimik lang siyang tumango. "Si Ma'am Liana po." Nagtagpo ang kilay ni Isaiah dahil wala naman siyang maalala na may napag-usapan sila ni Liana na pupunta ito ngayong araw. At wala ring pinaalala sa kanyang secretary niya na may appointment siya dito. Sa kabila noon, pinili niya pa rin na harapin si Liana. Pagkababa niya sa sala ay naroon si Liana. Elegante pa rin kagaya ng dati. Nakasuot ito ng beige trench coat, basa pa ang buhok mula sa ulan. Pagkakita nito kay Isaiah, kaagad itong lumapit at niyakap siya ng mahigpit. "I missed you," malambing na bulong nito sa kanya. Ngunit hindi gumanti ng yakap si Isaiah. Nananatiling tuwid ang kanyang katawan at malamig ang mga mata. "Anong ginagawa mo dito, Liana?" Sa halip ay malamig niyang tanong dito. Bumitaw si Liana sa pagkakayakap at ngumiti kahit pilit. "Gusto kitang makita. Ilang linggo ka nang walang paramdam. I heard you've been through a lot and I wanted to check if you're okay." Hindi ito agad sinagot ni Isaiah. Umupo na siya sa couch at sinenyasan si Liana na maupo na rin. "I'm fine," mahina niyang sinabi. "Are you sure?" "Yes." "May problema ba sa kumpanya mo? Bakit parang pagod na pagod ka at walang tulog? Sabi sa akin ng mga kasambahay mo, halos hindi ka na raw umuwi dito sa bahay mo for the past weeks at hindi ka na rin daw kumakain." "Everything's fine," malamig niyang sagot. "Do you still need help of Morgan Enterprises? I can talk to my dad. We can offer support again if needed." Alok na Liana. Ito rin kasi ang tumulong kay Isaiah nung muntik nang malugmok ang kanyang kumpanya. Marahil kung hindi nga dahil dito at sa tulong nito, wala na ang Morgan Enterprises ngayon. Huminga ng malalim si Isaiah. Tumingin siya kay Liana at diretso sa mga mata nito. "No, I don't need your help anymore." Nagulat si Liana. Nagpigil ng emosyon pero halatang apektado sa malamig niyang pakikitungo dito. "I paid everything I owed within a year. The company recovered. I've already closed that chapter." Dagdag niya. Oo, aaminin ni Isaiah na malaking utang na loob niya dito ngunit bayad na siya sa lahat. Sa totoo nga ay sobra-sobra pang naging kabayaran niya sa naging tulong ng pamilya nito sa kanya. Hindi rin naman kasi nagtagal ang utang niya dito at sa pamilya nito dahil nakabawi naman agad ang Morgan Enterprises. Sa totoo nga niyan ay mas naging matagumpay pa ito kumpara sa dati. Kaya naman, hindi niya maintindihan kung bakit lapit pa rin ang lapit sa kanya si Liana para ipamukha nito sa kanya kung ano ang naging papel nito noon. Tumango sa kanya si Liana at may pilit ng ngiti. Ngunit hindi nito maitatago ang disappointment sa mukha. "You've changed." "Maybe I have. Or maybe I just started seeing things clearly." Tahimik ngunit may laman niyang sinabi. Hindi na siya tumingin pa kay Liana. Bumaling na lamang siya sa kanyang mga dokumento sa mesa. Kinuha niya iyon at sinimulan niya ng basahin. Napabuntong hininga naman ng malalim si Liana. Maya-maya pa ay umirap din ito dahil pakiramdam nito ay naging hangin na lamang ito roon dahil hindi na ito pinapansin ni Isaiah. "You know I'm still here, Isaiah," naiinis na sabi ni Liana. Sandali naman na nag-angat ng tingin dito si Isaiah. "Alam ko. At saan ka naman pupunta?" Tanong ulit ni Liana nang bigla namang tumayo si Isaiah dala ng mga documents na hawak. "May phone meeting pa ako." "And what about me? Bisita mo ako dito." "Pwede kang manatili hanggang kailan mo gusto. Nariyan naman ang mga katulong.
Sabihin mo na lang sila kung may iba ka pang kailangan. Napaawang na lamang ang labi ni Liana nung iniwan nga ito ni Isaiah mag-isa roon. Hindi ito makapaniwala na talagang nagawa ni Isaiah na iwan ito roon ang ganoon na lamang. Sa labis na inis ay tumayo na lamang si Liana at walang paalam na umalis sa bahay ni Isaiah. Isang gabi, maingay ang bar. Tila walang problema ang mga taong naroon habang sila'y nagtatawanan na tumiinom. Ngunit sa isang sulok ng bar, tila may sariling mundo si Isaiah Morgan. Nasa harap niya ang isang basong whiskey. Ngunit hindi man lang niya ito tinangkang hawakan. Sa mga mata niya ay halatang may malalim siyang iniisip. Tulala sa kawalan. Lumapit sa kanya si Liana. Nakasuot ito ng pulang dress na hapit sa katawan nito. Napukaw ang atensyon ng ilang lalaking nakaupo malapit. Ngunit diretsong nagtungo ito kay Isaiah at umupo sa tabi. Mula ulo hanggang paa. Kabiga-biga ni si Liana. Alam nito iyon at ginagamit nito ito bilang sandata. Ngunit tila si Isaiah lamang ang tanging hindi naaakit sa ganda nito. At iyon naman ang kinaiinis ni Liana kasi sa dami ng lalaki sa mundo, tanging si Isaiah lamang ang gusto nito na makuha. Walang iba. You really love brooding in the dark, don't you, Isaiah? Malanding sabi ni Liana. Hindi ito tinapunan ng tingin ng lalaki. Nanatili lamang na tahimik si Isaiah habang pinapaikot-ikot ang laman ng baso niya. Ilang sandali pa ay may lumapit sa kanila na waiter na dala ang inumin na in-order ni Liana para kay Isaiah. Nang makaalis na ang waiter, si Liana na ang naglapit ng inumin kay Isaiah. I ordered your drink. Whiskey? Neat. Just like the way you like it. Hindi pa rin iyon pinansin ni Isaiah. Nanatili lang siyang tahimik at tinuring na hangin si Liana. Kaya nga siya pumunta dito para sana'y makapag-isip-isip at gusto niya na matahimik muna kahit saglit ang mundo niya. Pero hindi niya naman inakala na nandito rin pala ngayon si Liana. Come on, Isaiah, don't ignore me. Kung gusto mo magpakalasing ngayong gabi, handa akong samahan ka. I didn't come here to get drunk. Malamig na tugon naman ni Isaiah. Ngumisi si Liana, at least pinansin na ito ni Isaiah. Mas lalo pa itong lumapit ng upo kay Isaiah, ngunit si Isaiah ay nanatiling walang kibo. Kung ganon, bakit nandito ka? Hindi naman pwede na pumunta ka lamang dito para tumambay, hindi ba? O baka naman pumunta ka dito to maybe forget? Inilipat ni Liana ang kamay sa braso ng lalaki. Banayad ang pagkakahawak, waring umaasang tumugon ito. Ilayo mo sa akin ang kamay mo, Liana. Mariin na sabi ni Isaiah. Why? Am I making you uncomfortable? O baka naman, gumuhit ang malanding ngiti sa labi ni Liana. You're turned on. Matalim ang tingin na ibinaling dito ni Isaiah. Ayokong hinahawakan ako ng ibang babae, maliban sa asawa ko. Napairap naman si Liana. Are you saying na si May lamang pwedeng humawak sa'yo? Yes. Walang pag-aalinlangan niyang sagot dito. Kaya ilayo mo sa akin yung kamay mo. And please, next time, stop hugging me whenever you have the chance. I don't like it. Makikita ng inis sa mukha ni Liana dahil sa sinabi ni iyon na Isaiah. Naiinis na ito dahil ito naman ang nandito pero ibang babae pa rin ang bukang bibig nito. Iyon pa talagang nang iwan dito. You've been alone for more than a year, Isaiah. Matagal na rin ako nandito. I've been waiting, hoping you'd finally look at me. You know I care. I helped you when no one else did. I believed in you when the world was ready to bury your company. Wala pa rin itong nakuhang reaksyon mula kay Isaiah. Tumitig lamang ito sa baso na para bang may iniwang alaala roon. Ginawa ko ang lahat para sa iyo because I wanted you. Gusto kong bigyan mo man lang ako ng pansin. Gusto ko sana na masuklian mo man lang na darama ko para sa iyo. Pero bakit kahit iniwan ka na niya, siya pa rin ang hinahanap-hanap mo? Isang malalim na buntong hininga naman ang pinakawalan ni Isaiah bago bumaling sa dalaga. Nananatiling malamig ang mga mata niya.
Dito na rin mismo nanggaling na kaya lang siya nito tinulungan dahil sa gusto nito na may makuhang kapalit mula sa kanya. You helped me because you wanted me. Yes, ginagawa ko yun dahil gusto kita. I'm here, willing to give you everything. Willing to be beside you. Don't you think it's time you choose what you want? Hinaplos pa ni Liana ang braso ni Isaiah. Your wife is gone. Iniwan ka niya nang wala malang pasabi at wala ring sapat na dahilan. Besides, you married her because of duty. Hindi naman dahil sa mahal mo siya, diba? But me? I love you. I always have. Don't waste your time chasing ghosts. Be with someone who truly wants you. Umiling si Isaiah. Iniangat ang kanyang kamay at inilayo ang kamay ni Liana mula sa kanyang braso. Nagkakamali ka ng pagkakaunawa sa mga nangyari, Liana. I didn't marry May out of duty. Oo, isang kasunduan na naging dahilan kaya kami ikinasal. Ngunit may mas malalim akong dahilan kaya ako pumayag na pakasalan siya. And I may not have loved her then, but I vowed to try, to love her, to be loyal. Pero wala na siya, Isaiah. Iniwan ka na niya. Iniwan ka niya na walang sapat na dahilan. Umalis siya ng mga sandaling higit mo siyang kailangan. Isn't it time to move on? You deserve to be loved. And I'm offering that to you. Right now. Umiling-iling si Isaiah. Hindi pagmamahal ang dahilan kaya kami kinasal noon. Pero natutunan ko siyang mahalin. At hanggang ngayon, mahal ko pa rin siya. And I'm still looking for her. Alam kong babalik siya. Babalikan niya ako. After all this time, you're holding on to a marriage that was arranged? A woman who might never come back? Diretso naman siyang tumingin sa mga mata ni Liana. It may have started as an arrangement, but she became my home. And I'll never stop looking for her. Because when I made those vows, I meant every word. Matapos noon ay tumango siya. Matangkad at maayos ang tindig. Walang bakas ng pagkalasing o panghihina. Tumitig siya kay Liana sa huling pagkakataon at malamig niyang sinabi na, So, don't ever ask me to betray my wife again. Umalis si Isaiah. Mabigat ngunit buo ang kanyang mga hakbang. Naiwan si Liana na hindi makapaniwala. Hindi siya tuluyang umalis ng club. Nag-iba lamang siya ng upuan para lumayo kay Liana. Kung uuwi na kasi siya sa bahay niya, ay lalo niya lang na maaalala si May dahil bawat sulok ng bahay na iyon ay puno ng mga alaala ni May at lalo lang siyang mangungulila dito. Sa isang sulok ng VIP lounge nakaupo si Isaiah. Inuubos ang laman ng kanyang baso. Halata sa mga mata ang pagkalasing. Ilang bote ng alak na ang nasa mesa. Hindi na siya ang karaniwang matino at matigas na Isaiah Morgan. Pagod, basag at malungkot siya. Ilang oras din ang lumipas at sinundan siyang muli ni Liana. Dahan-dahan itong lumapit. May kaunting kumpiyansa sa bawat galaw. Alam kasi nitong ito na ang pagkakataon nito dahil lasing na si Isaiah. Sa malambing na tinig ay nagsalita si Liana kasabay ng pag-upo nito sa tabi ni Isaiah. You've had too much to drink, Isaiah. Let me take care of you tonight. Inabot nito ang baso ni Isaiah at ito na nagsali ng alak sa baso niya. Hindi naman tumutol si Isaiah, dala na rin ng kalasingan at lalim ng iniisip. She always hated whiskey. Sabi niya masakit daw sa lalamunan. Napangiti si Isaiah habang nakatingin sa alamang alak ng kanyang baso. Kahit anong uri ng alak ayaw niya. Maamoy niya pa lang daw kasi ang alak. Masakit na agad ang ulo niya. That's so cute. My wife, she's just so innocent. Natigilan si Liana. Napatitig din ito kay Isaiah at aaminin nito ang nasasaktan nito na makita ang matamis na ngiti sa labi ni Isaiah. Maging ang lambing at pagmamahal sa mga mata nito habang binabanggit nito si Liana. Ngunit hindi ito natinag. Inilapit pa nito ang katawan kay Isaiah. Ang kamay nito ay dumapo sa dibdib ng lalaki.
You don't have to think about her tonight. Just feel. I'm here, Isaiah. I've always been here. Tumayo si Liana. Hinawakan ng kamay ng lasing na si Isaiah at dinala ito papasok sa isa sa mga VIP rooms ng bar. Malamlam ang liwanag ng ilaw. May leather couch at malamig ng aircon. Pagpasok nila, isinara ni Liana ang pinto. Ang lasing na si Isaiah ay naupo sa sofa habang si Liana naman ay yumuko sa harap niya. Tsaka marahang niluwagan ang korbata niya at hinimas ang pisngi. Hayaan mong tulungan kita na kalimutan siya. Just for tonight? Saad ni Liana sa mapang-akit na tono. Bago dahan-dahan itong inilapit ang labi nito kay Isaiah. Napapikit naman si Isaiah. Isang imahe lamang pumapasok sa kanyang isip ng mga sandaling yon. Ang ngiti ni May. Ang mga mata nitong puno ng pag-unawa kahit nasasaktan. May, banggit ni Isaiah sa pangalan ng asawa. Tumigil si Liana nang lumapit ng magdampi ang labi nilang dalawa. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. May, I'm sorry. I didn't show you how much you meant to me. I didn't protect you. Pumatak ang luha sa mga mata ni Isaiah habang paulit-ulit na humihingi ng tawad. Nagpanting ang tenga ni Liana. Lumayo ito. Kitang-kita sa mukhang pagkainis at sakit. Unbelievable. She's not even here. And you still choose her? She left you, Isaiah. She's gone. Pagalit na sabi ni Liana. Hindi naman ito sinagot ni Isaiah. Hindi rin ito tiningnan. Nakatungo lang siya. Paulit-ulit na inuusal ang pangalan ng asawa niya. Samantalang, hindi naman kayang ituloy ni Liana ang plano niya na ibang tao naman ang bukang bibig nito. Tumayo ng tuwid si Liana at napairap na lamang sa labis na ines. Binuksan ang pinto ng VIP room at tumalikod nang hindi lumilingon. You're a fool. She'll never come back. Iniwan ito si Isaiah na mag-isa sa loob ng silid. Lasing, sugatan at patuloy pa rin tinatawag ang pangalang mahal niya. Kinabukasan magulo ang isip na Isaiah pagmulat ng mata. Nasa loob pa rin siya ng VIP room. Ngunit wala na roon si Liana. Tandaan niya pa naman ang lahat ng nangyari kagabi at nagalit siya sa ginawa ni Liana. Nagalit siya kasi hindi na siya nito nirespeto at ang kasal niya kay May. Hindi siya mapakali matapos ang gabi na iyon. Kung kaya naman ipinatawag niya si Liana sa kanyang opisina para makausap ito. Pagpasok ng babae sa opisina niya, ayos na ayos ang postura nito. Tila ba wala man lang itong plenano na hindi maganda, na para bang wala itong kasalanan sa kanya. Ngunit hindi ito nakaligtas sa malamig at matalim na tingin ni Isaiah. Close the door, Liana. Matigas ang kanyang tono. Sumunod naman ito ngunit halatang hindi inaasahan ang tono ng lalaki. Bakit mo ako gustong makita? Nakangiti na tanong ni Liana bago naupo si Cecilia sa tapat ni Isaiah. Namiss mo ba ako? What you did last night. Don't ever do that again. Madiin ang boses niya. Nag-astang inosente naman si Liana. I was just trying to comfort you, Isaiah. You were vulnerable. I thought you needed... I didn't ask for that. I didn't give you permission. And I sure as hell didn't need you to take advantage of my weakness. Napatingin si Liana sa kanya. Halatang nasasaktan pero pinipilit pa rin manatiling kalmado. But I only did that because I care about you. I thought maybe... Mas mababa na ang tingin niya pero galit pa rin. I'm grateful for the help you gave Morgan Enterprises before. I really am. But that doesn't give you the right to manipulate me or disrespect my marriage. Lahat ng utang ko sa'yo noon ay nabayaran ko na, kaya sana wag mong guluhin ang kasal ko. Sarkastiko naman na tumawa si Liana. Kasal? Iniwan ka niya, Isaiah. She's gone. You're wasting your life waiting for someone who won't come back. You don't get to decide that. I made a vow. Nangako akong mamahalin ko siya. Nangako ako magiging tapat lamang ako sa kanya. Whether she's here or not. Diretso rin siyang tumingin sa mga mata nito sabay sabi.
Let this be the last time we talk about this. I respected you before, Liana. Don't make me lose that respect. Hindi na nakasagot si Liana. Tahimik lang itong tumayo. Tumalikod at lumabas na ng opisina. Si Isaiah naman ay muling napatingin sa larawan nila ni May sa mesa niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya at napasabunot din siya sa kanyang sarili. Nasa isang high-end cafe ngayon si Liana kasama ang matalik niyang kaibigan. Isang araw matapos siyang kausapin ni Isaiah, labis niyang dinamdam ang lahat ng mga sinabi nito at lalo lamang na lumalalim ang galit ni Liana para kay May. Dahil kahit ano pa ang gawin niya, ito pa rin ang paulit-ulit na pinipili ni Isaiah. May suot siyang designer shades kahit nasa loob, pero hindi ito matatakpan ng tensyon sa kanyang muka. Galit na galit siyang nagsasalita habang nakahawak sa wine glass pero hindi man lang iniinom. Ginawa kong lahat para sa kanya. Para lang makuha kong pagmamahal niya. Tinulungan ko siyang makabangon ng Morgan Enterprises. I've been there through his worst days. I made myself available. Everything. But still, it's always her. It's always May. Humigpit ang hawak ni Liana sa wine glass. Hindi ko alam kung anong meron sa babaeng yan at siya pa rin ang gusto ni Isaiah. Lahat naman ng katangian ay nasa akin na pero ang babaeng yun pa rin talaga ang gusto niya. Napalakas ang pagkakabagsak niya ng baso sa mesa kaya napatingin sa kanila ang ibang customer. Pero binaliwala niya. Ang kaibigan niya naman, si Danaya, ay pinilit manatiling kalmado. Liana, you've been pushing yourself too hard for someone who clearly doesn't feel the same way. Baka naman it's time to stop. You're only hurting yourself. No, may diin na sabi ni Liana. I won't stop. I can't stop. I deserve him more than she ever did. She abandoned him. She left him. Ako ang nandito. Ako ang laging nandyan sa tabi ni Isaiah kaya dapat na akong piliin niya at hindi ang walang kwentang babaeng yon. I get it, pero kahit ilang beses mo pang ipaalala yan sa kanya, kung ang puso niya ay nasa iba, wala ka talagang magagawa. You'll just keep breaking yourself. Then I'll make him forget her. I'll make him see that I'm the only one he'll ever find. I don't care how long it takes. Isaiah Morgan will be mine. Napailing na lamang si Danaya sa kaibigan. Alam niyang kahit anong payong ibigay niya, sarado na ang isip ni Liana dahil masyado na itong bulag sa nakakasakal na pagmamahal nito kay Isaiah. Samantalang sa opisina naman ay naroon si Isaiah. Nakatayo siya sa harap ng malaking glass window habang nakatanaw sa malayo. May hawak siyang tasa ng kape ngunit tila ni hindi niya iniinom. Maya-maya kumatok ang kanyang chief investigator at pumasok sa loob. Mr. Morgan, may mga nakalap na po kaming mga lead. Biglang napatingin dito si Isaiah. Mabilis na nilapag ang kape sa mesa. Tila bigla siyang nabuhayan ng loob at nagkaroon na ng pag-asa. What is it? Nahanap niyo na ba ang asawa ko? Maririnig sa boses ni Isaiah ang labis na excitement na nahahalinhan ng kaba. Lumapit ang investigator. Hindi pa po namin nahahanap ang asawa ninyo, sir. But we were able to locate her best friend. Matagal namin hinanap. Nagpalipat-lipat din sila ng address. O kaya sinadya niya yun para hindi namin sila mahanap. But we've confirmed her current location. It's possible that she knows something about your wife's whereabouts. Ang mata ay muling nagningning sa pag-asa dahil baka sa wakas, malapit niya nang mahanap si May. Baka, malapit na siya dito. Then what are you waiting for? Set up a meeting. Gusto ko siyang makausap. Gusto kong marinig mula sa kanya kung may alam ba siya sa kinaroroonan ng asawa ko. Tumango naman ang investigator. Ay po, sir. We're working on it. But we'll need to approach carefully. From what we've learned, she's been deliberately staying low. Pero kung makukuha natin ang tiwala niya, baka siya na ang maging susi para mahanap si Mrs. Morgan. Napatingin si Isaiah sa wedding picture nila ni May na nasa gilid ng desk. May bahagyang ngiti sa kanyang labi
kasabay ng determinasyon na bumalik sa kanyang muka. I've waited long enough. I'll do anything. Just bring me closer to my wife. Matapos niyang malaman na nasa Cebu ang matalik na kaibigan ni May na si Lori, ay agad niyang kinansela ang lahat ng meetings niya at pinahanda kaagad ang kanyang private jet para makapunta sa Cebu sa lalong madaling panahon. Ayaw niya nang mag-aksaya ng panahon. Mainit ang sikat ng araw nang huminto ang isang itim na SUV sa tapat ng isang malaking kulay puting bahay. Bumaba mula roon si Isaiah, nakasuot ng simpleng polo at dark jeans. Pinindot niya ang doorbell at naghintay na bumukas ito. Ilang sandali lamang ay bumukas ang gate. Lumabas si Lori. Suot ang apron at halatang galing sa kusina. Ngunit agad na nanigas ang ekspresyon nito nang makita kung sino ang nasa tapat. Anong ginagawa mo dito, Isaiah? Matalim at malamig ang tono ng boses nito. Andito ako para makausap ka. Sarkastiko naman ang umiti si Lori. Para makausap ako? Tungkol naman saan? Huwag kang magsayang ng oras dito dahil wala rin akong oras para makausap ka. You're not welcome here. Go back to wherever you came from. Lori, please. I just want to talk to you. Hinahanap ko si May at alam ko na alam mo kung nasa ng asawa ko. Asawa? Talagang may lakas ng loob kang tawagin ng kaibigan kong asawa. Matapos mong ilang beses na iparamdam sa kanya na hindi siya mahalaga sa'yo? Lori. Ngunit hindi nito hinayaan na tapusin niya ang kanyang sinasabi. Agad na isinala ni Rory ang gate. Pero naunahan naman ito na Isaiah na itulak nito ng bahagya para manatiling bukas. I need to find her, please. You're the only one who might know where she is. Ang tinig niya ay nagsusumamo. Ganon siya kadesperado na mahanap ang asawa niya. Umalis ka na nga, Isaiah. Wala kang mapapala sa akin dahil hindi ko rin alam kung nasan si May ngayon. Pwede ba? Huwag mo kong guluhin. Hindi ako naniniwala na hindi mo alam kung nasan siya. You're my wife's best friend. Matalim na tumingin ito sa mga mata niya. Kahit pa alam ko kung nasan siya, hindi ko pa rin sasabihin sa'yo. Biglang lumabas mula sa bahay ang asawa ni Lori, si Miguel. Matagal niya na rin itong kilala dahil mas naunang magsama si Miguel at Lori bago sila kinasal ni May. Han, let him in. Saad naman ni Miguel sa asawa. Napatingin si Lori sa asawa nito. Halatang tutol ngunit napabuntong hininga rin. Sa huli, binuksan ito ng tuluyan ng gate. Pumasok si Isaiah sa bahay ng mag-asawa at umupo siya sa sala. Tahimik ang paligid. Pati ang mga kasambahay ng mag-asawa ay ramdamang tensyon. Alam niyo ba kung nasaan ang asawa ko? Please, I've been looking for her for over a year. I'm not here to cause trouble. I just need to see her. Diretsahang tanong niya sa dalawa. Tumayo si Lori sa tapat niya. Hindi umupo. Biglang tandaan na hindi ito masayang nasa pamamahay siya ng mga ito. Galit ang tinig ni Lori nung tumugon ito at punong-puno rin ng hinanakit. And now you come crawling back? Matapos ang lahat ng pinaramdam mo sa kanya nung nasa iyo pa siya? Matapos mong ilang ulit na iparamdam sa kanya na hindi siya parte ng buhay mo? Do you know how broken she was? How she cried herself to sleep? Kung paano niya naramdaman na hindi kanya deserve at hindi siya nararapat na manatili sa tabi mo. Alam mo ba yon? Ha? I know. Pinagsisisihan ko lahat. I didn't see her worth before. I didn't make her feel loved. But I'm not the same man anymore. I just want to make things right. Please, Lori. Napailing si Lori. Kita ang sakit sa mga mata nito. Hindi para sa sarili, kundi para sa kaibigang si May. She gave everything for that marriage. She stayed when she could have walked away. And now that she's finally free, you want to pull her back in? I just want to know if she's safe. I need to hear from her, even if she never wants to see me again. Biglang nagsalita si Miguel. Tahimik pero matatag. Isaiah, kung alam namin kung nasan siya, sasabihin namin sa'yo.
Ngunit tulad mo, wala rin kaming ideya kung nasan siya ngayon. Hinahanap din siya ng asawa ko. Hinahanap namin siya. She didn't leave any trace, not even to us. She needed space, time, healing. Tahimik si Isaiah. Yumuko, pinipigilan ng sarili. Napatingin siya sa wedding ring sa kanyang daliri at tila nagsisising muli. Then if you do hear from her, just tell her I never stopped looking. Napatingin din si Lori sa asawa. May lungkot sa mukha, ngunit hindi na rin kaya magsalita pa. Tumayo si Isaiah at tumango. Thank you for at least letting me in. Akmang aalis na sana si Isaiah, subalit pinigilan siya ni Miguel. Isaiah, bakit hindi ka muna magmerienda? You've traveled far. You might be tired. Nag-alinlangan naman si Isaiah. Napatingin siya sa direksyon ng asawa nito, ngunit sa huli ay bumaling muli kay Miguel at bahagyang tumango. Napasimangot naman si Lori. Halatang hindi sang-ayon na manatili pa siya roon. Pero hindi ito nagsalita. Bagkos ay tumalikod na lamang at umalis. Naupo naman si Isaiah sa sofa. Tahimik ang paligid nila. Saglit lang ay nagsalita si Miguel habang papunta sa kusina. Kukuha lang ako ng maiinom natin. Tumango lamang si Isaiah bilang tugon. Naiwan siya mag-isa sa living room. Sa lamesa sa kanyang harapan ay nakapatong ang isang cellphone. Patuloy siyang nakatitig sa sahig habang nagmumuni-muni. Ngunit ilang sandali lamang ay tumunog ang cellphone. May tumatawag. Nagulat siya. Napatingin sa cellphone. Nag-ring ito ng ilang beses ngunit hindi niya ito kinuha. Nang tumigil ang tawag, may sunod na mensahe na pumasok. Ilang sandali pa ay inabot niya ito. Hindi niya rin mawari kung bakit tila ba may nagsasabi sa kanya na buksan ang cellphone at tingnan kung sino ang nag-message dito. Ngunit nang hawakan niya ito, napansin niyang ang preview ng mensahe sa screen. Mare, pakibantayan naman ang kambal. May chemo ako bukas. Baka umiyak na naman ang kambal kung maiiwan sila sa kanilang yaya. Salamat ha. Bawi na lang ako sa'yo next week. At hindi lamang basta mensahe iyon mula sa kung sino mang kakilala ni Rory. Dahil kitang-kita niya rin kung kanino galing ang mensahe. My BFF ang pangalan na nag-send noon kay Lori. At isa lamang ang best friend ni Lori. At iyon ay ang kanyang asawa na si May. Nanlaki ang mga mata ni Isaiah, natigilan siya. Nabitawan niya halos ang cellphone sa gulat. Kambal? Chemo? May anak ang asawa niya at kambal pa? Pero bakit ito nagpapakimo? Hindi siya makapaniwala sa nabasa, pero may kakaiba rin siyang naramdaman. Tumibok ng mabilis ang puso niya at bago pa man siya makaisip kung anong susunod na gagawin, nagsalita si Lori. May hawak na tray ng ensaymada. Ngunit naputo lang sasabihin ito na makita ni Lori na hawak niya ang cellphone. Napatigil naman ito saglit bago galit na tumingin sa kanya. That's my phone! Matigas ang boses nito. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Hindi pa rin binitiwan ni Isaiah ang cellphone. Kita sa kanyang mukha ang pagkabigla. Sabihin ba sa akin ng totoo, Lori? Where is my wife? Mahigpit ang tono niya. Hindi agad sumagot si Lori. Nananatiling nakatayo sa tapat niya, nanginginig ang mga daliri sa pagkabigla. I saw a message. It was from her, wasn't it? Hindi ako pwedeng magkamali. Alam kong siya lang ang matalik mong kaibigan. Chemo? Kambal. She has children. Twins. Are they mine? Dahan-dahan na upo si Lori. Hawak pa rin ang tray ng ensaymada, ngunit hindi ito mailapag. Ilang sandali ng katahimikan. Please, Lori, kailangan kong malaman. Don't lie to me. I deserve to know the truth. She's my wife. Masidhing pakiusap niya dito. Napalunok si Lori. Kita sa mukha nito ang bigat ng pinipiling desisyon. Sa huli, huminga ito ng malalim at ibinaba ang tingin. Ayaw niyang malaman mo ang totoo. Not yet. Ayaw niyang magulo ang buhay mo. But yes, tama ang hinala mo.
They're yours, Isaiah. She gave birth a year ago. Twin boys. Ang mahinang tinig ni Lori. Natulala naman si Isaiah. Hindi siya halos makagalaw. Parang binagsakan ng langit at lupa. Dumating na rin si Miguel na may ideya na kung ano nangyayari. Nagkaanak kami? Yes. At ginagawa niya ang lahat para lang gumaling siya mula sa sakit niyang cancer. Para sa anak niyang dalawa. She has cancer? Nabasag ang boses ni Isaiah. Stage 2, ovarian cancer. She's fighting. She's strong. For the boys. For herself. Nagsimula nang pumatak ang luha sa mga mata ni Isaiah. Inilagay niya ang kamay sa kanyang muka, pilit na pinipigilan ng hikbi. May anak sila ng asawa niyang hindi niya malang alam. May sakit din ito at mag-isa lamang nitong nilalabanan iyon. Why didn't anyone tell me? I would have... Kasi wala ka nung kailangan ka niya. Hindi mo pinaramdam sa kanya na nariyan ka para sa kanya. Kahit pa nung magkasama kayong dalawa. Pakiramdam ni May, mag-isa lang siya. You ignored her. You made her feel invisible. She thought she was nothing to you. At nung umalis siya, nung nagpa siyang bitiwan at iwan ka, she wanted to start over. Without pain, without you. Puno ng panunumbat na sabi ni Lori. Hindi naman nakaimik si Isaiah. Ang sakit sa kanyang dibdib ay matagal nang naiipon. Ngunit ngayon ay parang sinabuyan siya ng damdaming hindi na mapipigil. Gusto ko siyang makita. I want to help her. I want to be there for her. Sa kanila ng mga anak namin, please, Lori. I need to fix what I broke. Pakiusap niya dito. Matagal ang naging katahimikan sa pagitan nila. Si Isaiah ay napatayo, ang mga mata niya ay nagsusumamo habang nakatingin kay Lori na nalapitan naman ang asawa nito para aluhin. Handa siyang gawin ang lahat para lang malaman kung nasaan ang asawa niya ngayon. Kung sabihin ng mag-asawa na ang gusto nilang gawin niya ay lumuhod sa kanilang harap, nakahanda siyang gawin iyon. Nakahanda siyang magmakaawa at magsusumamo sa kanila. Hindi siya papayag na hindi niya makasama ang kanyang mag-ina. Lalo na ngayon na alam niyang higit na kailangan ni May ng masasandalan. Ngayon pang alam niyang kailangan nito ng karamay. Dahan-dahan naman na huminga ng malalim si Lori at sa wakas ay nagsalita. Mabigat ang boses, tila ba pinag-isipang mabuti ang bawat salitang bibitawan. Sasabihin ko sa'yo kung nasan siya. But only if you swear to me, Isaiah. Swear that you won't hurt her again. Not emotionally. Not in any way. Ayoko makita na muling umiiyak at nasasaktan ng kaibigan ko dahil sa'yo. Napatingin dito si Isaiah. Mata sa matang puno ng pagsisisi at paninindigan. I swear, Lori. I swear on everything I have. Hindi ko siya sasaktan. Hindi ko uulitin ang pagkakamali ko noon. I just want to make things right. I want to be the husband she deserves. And I want to be a father to my children. Tumango si Lori. Marahil nakita rin ito sa mga mata niya kung gaano siyang kadesperado at handang gawin ang lahat para lamang kay May at sa kanilang mga anak kaya kahit papaano ay nakuha niya rin ang tiwala nito. Nagkaroon kayo ng anak. Nung iniwan ka niya, hindi niya pa alam na nagdadalang tao siya. Akala niya noon na hindi kanya mabibigyan ng anak kaya naman nabigla rin siya nung malamang nagdadalang tao siya. She gave birth to 2 beautiful boys. You'd be proud, Isaiah. They both look like you. Parang carbon copy mo ang dalawa. And they're growing up kind. Gentle, smart. Just like their mother. Nakaramdam ng init sa dibdib si Isaiah. Parang bigla namang gumaan ang puso niya. Pero hindi pa rin mawala ang pangamba na nararamdaman niya. And she's really sick. Tumango-tango si Lori. Baka sa mukha nito ang bigat ng katotohanan na matagal na nitong kinikimkim. She has cancer. Ovarian cancer. Nasa early stage siya ng sakit nung siya ay nagdadalang tao.
Ang sabi ng doktor ay sobrang rare daw ng case niya kaya naman para kay May milagro ang kambal. Ang anak niyo. It's been almost 2 years now. Mag-iisang taon ng anak ninyo. Chemotherapy, medications, pain, and all while raising 2 boys by yourself. She didn't want to tell you. She didn't want you to see her like that. She thought she was protecting you from more regret. Hindi na napigilan ni Isaiah ang luha. Tahimik itong tumulo sa kanyang pisngi habang mariing napapikit ang mga mata. Hinawakan niya ang kanyang puso na parang hindi alam kung saan ilalagay ang sakit. I should have been there. I should have stayed. I didn't know. Exactly. You didn't know. Because you never asked. You pushed her away until she believed she didn't matter. Tumingin siya sa mag-asawa. Please, Lori. Nasaan siya ngayon? Kailangan ko siyang makita. Kailangan ko siyang makausap. Before it's too late. Nanahimik si Lori. Tinimbang ang konsensya, ang puso at ang pananampalataya na marahil karapat-dapat si Isaiah ng isa pang pagkakataon. Kung sasabihin ko sa'yo kung nasan siya ngayon, kailangan mong maintindihan na hindi niya kailangan ng awa mo. She doesn't need to be saved. But maybe she still wants to be loved. Bahagya namang tumango si Isaiah, mariin at puno ng determinasyon. I don't want to save her, Lori. I want to love her properly this time. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Lily from Hong Kong, Elizabeth Analgo, at Annalisa Thomas. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane. At para ma-shoutout ko kayo sa mga susunod na kwento natin. Maraming salamat sa pakikinig. Sa wakas ay nagpa siya si Lori na sabihin sa kanya kung nasaan ngayon si May. Iyan nga lang ay may pakiusap ito na kung maaari ay huwag biglain si May. Kaya naman kahit pa gustong gusto niya nang makita ang kanyang asawa, ay nakinig pa rin siya sa pakiusap nito hanggang sa pwede niya na itong makita. Samantala, nakaupo naman si May sa tabi ng crib ng kanyang mga anak na kanina niya pang pinagmamasdan. Parehong mahimbing ang tulog ng kambal at hindi niya maalis ang titig niya sa dalawa. Ang cute-cute po talaga nilang pagmasdan, para silang pinagbiyak na bunga. Sabi ng yaya ng mga bata na nasa kabilang side naman ng crib. Siya si Agnes na simula ng isilang ang kambal ay siya na rin nagbabantay sa kambal. Noong nasa ibang bansa pa sila ng kambal ay kasama niya na rin ito. Ngumiti si May at sumang-ayon din sa sinabi ng yaya ng kambal. Nang magising na ang kambal, hinayaan niya na ang yaya ng mga ito mag-alaga sa kanila dahil hindi rin naman maganda ang pakiramdam niya ngayon. Bukas si Tita Ninang Lori at yaya munang magbabantay sa inyo ha. Mommy has to go somewhere important. Kausap ni May sa mga anak. Napatingin naman sa kanya ang yaya. Baka sa mukha nito ang bahagyang pag-aalala. Sa kabila ng pilit niyang ngiti, hindi nakatakas dito ang lungkot at panghihina. Maging good boy kayo sa kanila. Huwag masyadong maging iyakin para hindi sila mahirapan, okay? Nagsalita rin si Agnes. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Aalagaan ko po sila ng mabuti bukas. Sisiguraduhin ko pong hindi sila maboboring kahit wala kayo. Salamat, Agnes. Malaking bagay na nandito ka para sa amin ng mga bata. Saglit siyang napatingin sa labas ang bintana. Tila iniisip ang mga darating na araw. Sa kabila ng pangamba at sakit, inalikan niya sa ulo ang kanyang kambal.
Hindi man magiging madali ang lahat ng ito lalo na ang paggaling niya, ngunit nangangako naman siya na gagawin niya ang lahat para sa kambal na anak. Nangako siya na patuloy siyang lalaban para sa dalawa. Hindi niya sila iiwan. Mainit na sinag ng araw ang sumisilip sa mga kortina habang nakaupo si May sa sala. Handa na siya para sa pagpunta niya sa ospital kasama ang nurse niyang si Cheng. Maya-maya ay narinig ang doorbell at ilang saglit pa ay bumukas ang pinto. Dumating na sina Lori at Miguel. "We're here!" sabi ni Lori sabay yakap sa kanya ng mahigpit na para bang ilang buwan silang hindi nagkikita gayong noong isang araw lang ay magkasama pa sila. "Where are my favorite twins?" Nang makita na mag-asawa ang kambal ay agad nila itong binuhat. Hindi naman umiyak sina Gab at Gio dahil sanay na rin sila sa mag-asawa. Matapos malambing ang kambal ay lumapit sa kanya si Lori. May halong pag-aalala sa mukha. "Gusto mo samahan na kita sa ospital? Nag-aalala ako sa iyo, May." "Hindi na kailangan, Lori. I have my nurse with me. Besides, the boys need you more today." "Sigurado ka ba?" "Oo naman, huwag kang mag-alala sa akin. Hindi naman ito ang unang beses na magpapakimo ako, hindi ba?" "Then at least let me drive you there. Hindi ka pwedeng bumiyahe na mag-isa." Napatingin si May kay Miguel na nag-alok sa kanya at bahagyang nag-isip pero sa huli ay tumango na rin para maibsan man lang ang pag-aalala ng asawa nito. "Okay, salamat Miguel." Bago sila umalis ay nagpaalam muna siya sa kanyang mga anak at nangako siyang babalik din agad. Tahimik ang biyahe patungo sa ospital. Si May ay nakatingin lamang sa labas ng bintana habang si Miguel ay minamaneho ang sasakyan. Kasama niya ang kanyang nurse na nasa tabi niya lang din. Ang nurse na ito ay hinire ni Lori para sa kanya. Para raw mas maalagaan siya at hanggang ngayon ay sina Lori at Miguel pa rin ang siyang nagpapasaho dito. Walang salitaan ngunit ramdam naman ang malasakit sa katahimikan. Pagdating sa ospital, binuksan ni Miguel ang pinto para sa kanya at sinamahan siya hanggang sa lobby. Doon ay sinalubong sila ng nurse na naka-duty. "Good morning, Ma'am May. Siya po bang asawa mo?" Nakangiting tanong ng nurse. Napatingin naman si May sa nurse tsaka kay Miguel na agad din namang ngumiti at nagpaalam na aalis na. "Hindi, kaibigan ko lang siya. Asawa ng best friend ko. They're watching my twins today." Paliwanag niya. Pasensya na po. Akala ko po siya pong asawa mo, Ma'am." Marahil ay pansin ng mga nurse na kanina pa siyang kinakabahan at malalim din ang iniisip niya kaya naman ay kinakausap siya nito para ma-distract siya. "Kasal ka na po ba, Ma'am?" Tanong ng isa pang nurse. "Yes." Natigil siya ng ilang segundo. "I mean, technically yes, I'm married, but we're separated." "Oh, so you're not divorced yet?" Tanong nitong muli. Huminga siya ng malalim, tsaka marahan na tumango. "No, we filed for it but he never signed the papers." Nagkatinginan ng mga nurse sa paligid. Bahagyang natawa ang isa habang nililinis ang IV line. "Hala, baka naman he still wants to get back with you, Ma'am. Ganon yan minsan, ayaw pabitawan. Baka may chance pa, Ma'am." Ani ng nurse sa pabirong tono. Napangiti naman siya ng bahagya. "If that's the case, he's taking too long to realize it." Tumayo ang nurse sa tabi niya. "You know, some men are slow. Or maybe he regrets it but doesn't know how to fix it. You're beautiful, smart, and a mom of twins. Kung ako ang lalaki, I wouldn't let go of that easily either." Napangiti si May nang dahil doon. Napatingin siya sa kabilang bintana habang pumipintig ang damdaming matagal nang nakatago. Pilit niyang inilihis ang usapan. "Well, right now, I just want to finish my treatment and make sure my boys grow up okay." "They will, because they have you." Pinikit ni May ang kanyang mga mata habang sinimulan na ang chemo session. Tahimik ang silid ngunit sa puso niya ay may bumabalik na alaala dahil sa kanilang napag-usapan kanina. Alaala ng lalaking hanggang ngayon ay hindi niya pa rin kayang kalimutan ng lubusan. Pagkatapos ng ilang oras sa chemo room, makikitang lumalakad si May sa may hardin ng ospital.
Hawak ang kanyang maliliit na bag at suot pa rin ang light scarf na tumatakip sa kanyang ulo. Bahagyang maputla ang kanyang balat, pero payapa ang kanyang muka. Halatang sanay na siya sa sakit na dinadala ng kanyang katawan at ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang naupo sa isang puting bakal sa bench sa ilalim ng malaking puno. Isinandal niya ang likod, tsaka bahagyang huminga ng malalim. Sa harap niya ay may maliliit na tanim na bulaklak, at sa di kalayuan ay ang tanawing abot ang bughaw na langit. Ilang sandali siyang nakatingin sa malayo bago niya itinaas ang tingin sa langit. Mapayapa, asul, walang ulap. Tila ba may dalang panibagong pag-asa. One more day. One more chance. Bulong niya. Pagkasabi niyon, dahan-dahan siyang pumikit. At mula roon ay nag-flashback sa kanyang alaala ang mga panahon na magkasama pa sila ni Isaiah. Ang mga sandaling umaasa pa siya na mamahalin siya nito. Nasusuklian din ito ang effort niya sa kanilang pagsasama. Na baka'y maramdaman niya rin mula dito na mahalaga pa rin siya. Ang mga sandaling nagmamakaawa pa siya sa atensyon nito. Naglalakad si May sa hallway ng kanilang malaking bahay, dala ang isang tray na may laman ng kape at ilang perasong pastry para sa kanyang asawa na tsak na siyang hindi pa kumakain. Alam niyang nasa study room naman ang asawa niyang si Isaiah Morgan. Laging naroon simula nang magsimulang magkaroon ng problema ang negosyo. Mula kasi nang magkaroon ng malaking problema sa kumpanya, halos wala na ring pahinga si Isaiah. Hindi rin kasi biro ang malaking problema na kinakaharap ng Morgan Enterprises dahil pag hindi ito nasolusyonan, maaari na mauwi ito sa bankruptcy. Pagpasok niya sa study room, nakita niya si Isaiah na nakasubsob sa papel, laptop at mga dokumento. May bahid ng pagod at pagkadismaya sa mukha nito. Lumapit siya sa table nito. Sandali lamang na nag-angat ng tingin sa kanya si Isaiah, pero kaagad ding binalik ang atensyon sa trabaho. Pinagtimpla kita ng kape. Buong araw ka nang nandito at hindi ka rin kumain. Ang malumanay niyang saad. Hindi man lang siya tiningnan ni Isaiah. Tinuloy lang nito ang ginagawa nito sa laptop. Tila walang narinig. Huminga siya ng malalim. Naaawa na siya sa kanyang asawa dahil kapansin-pansin na nabawasan na ang timbang nito. Isaiah, can you at least take a break? Masyado mong pinapagod ang sarili mo. Pakiusap niya sa asawa. Ayos lang ako, iwan mo na lang yan dyan. Malamig nitong sabi at hindi mo lang siya tinitingnan. Nasaktan si May sa malamig na tono nito pero hindi siya umalis. You know I'm not asking you to fall in love with me. I know what this marriage is. Pero sana hayaan mong makatulong ako sa'yo. Simula kasi nang magkaroon ng problema ang kanilang kumpanya, hindi man lang siya kinakausap ni Isaiah tungkol dito. Ni hindi nga nito sinasabi sa kanya kung ano nangyayari o kung may malapit pa nitong masolusyonan ng problema. Para bang baliwala lamang siya. Kung hindi pa dahil sa assistant ng kanyang asawa, ay hindi niya pa malalaman ng totoo. Hindi lang naman si Isaiah ang may tinatagong sekreto sa kanilang dalawa. Ganon pa man, ang gusto sana ni May ay maramdaman niyang included din siya sa buhay ng kanyang asawa. Dahil siya ay handa namang sabihin kung anong tinatago niya dito ngayon kapag maayos na ang lahat. Kapag wala nang ibang problema. Sa ngayon kasi ay ayaw niyang dagdagan ng problema ni Isaiah. Matapos niyang sabihin muli sa kanyang asawa na kailangan nitong kumain at magpahinga man lang kahit sandali, sa wakas ay nag-angat nito ng tingin sa kanya. Pero walang emosyon ang mukha nito. You don't understand what I'm dealing with. You don't know how it feels to watch something you've built collapse, piece by piece. Oo, alam kong mahirap ito para sa'yo. Alam ko rin kung gaano kahalaga para sa'yo ang kumpanya. Ngunit hindi naman pwede na pabayaan mo na lang ang sarili mo. Sana'y hayaan mo lamang ako na alagaan ka, Isaiah. Asawa mo ako. Pwedeng-pwede mo akong sandalan. Huminga naman ng malalim si Isaiah at pinili na lang na huwag makipagtalo sa kanya. Tahimik lang nitong ininom ang kape at kinain ang dala niyang snacks para dito.
Sa puntong yon, alam at ramdam ni May na ayaw na nitong ituloy ang pakikipag-usap sa kanya kaya naman huminga siya ng malalim at piniling iwan na ito roon. Kinabukasan habang abala si Isaiah sa isang meeting sa telepono, lumabas muna si May sa balcony para makalanghap ng sariwang hangin. Sa kanyang pananahimik, nilapitan siya ng assistant ni Isaiah na si Camille. Isang tahimik ngunit mapagmasid na babae. Kita sa mukha nito ang pag-aalala at tila may gusto rin itong sabihin. Ma'am, pwede po ba kitang makausap? Ang nag-aalangan na tanong nito sa kanya. Tumango naman siya dito. Oo naman, may problema ba? Huminga ng malalim si Camille na para bang nag-aalangan pa kung sasabihin ba nito sa kanyang totoo. Pasensya na po kung masyado pang straightforward tong sasabihin ko pero sa tingin ko po kasi may karapatan ka ring malaman kung ano nga bang tunay na nangyayari bilang kayo pong asawa ni Sir Isaiah. Nakaramdam siya ng kaba sa kung ano man ang sasabihin nito. Sa ekspresyon pa lamang ni Camille mukhang hindi na maganda ang sasabihin nito. Nag-aalala siya na baka lalo pang lumalala ang problema na kinakaharap ng Morgan Enterprises. Sa kabila ng kaba at pag-aalala tumango pa rin siya, kaya nagpatuloy si Camille. The company, it's on the verge of bankruptcy. Ginagawa na po ni Sir Isaiah ang lahat para maisalbang negosyo. Selling shares, cutting costs, talking to investors. Ngunit parang wala po talagang nangyayari. The debt is too much. The losses just keep piling up. Doble-dobleng problema na po ang kinahaharap ng Morgan Enterprises ngayon. Natigilan si May. Tila may malamig na hangin na dumaan sa kanyang dibdib. So there's really no way out? Mahinang tanong niya. Umiling si Camille. Bakal sa mukha ang lungkot. We're doing what we can but there's no guarantee po. The clients are pulling out. The market is unstable. Ilang buwan na pong ganito masyado na pong nalulugi ang Morgan Enterprises. Sa ngayon po, lahat kami naghahanda na maaaring mangyari. Dahil si Sir Isaiah na lang ang naniniwala na maisasalba pa po ang Morgan Enterprises. Hindi na napigilan ni May ang manlumo. Napaupo siya sa bangko sa gilid ng balcony, hawak ang kanyang dibdib. Tsaka bumalik sa kanyang isipan ang alaala ng kanyang magulang, pati ang pagkawala ng kanyang sariling negosyo na siyang bumuhay sa kanya noon. Hindi lang siya nawalan ng pamilya, nawalan din siya ng direksyon. At sa kasalukuyan, tila wala rin siyang kapangyarihan para makatulong man lamang sa asawa niya. Isang pakiramdam ng pagiging inutil ang bumalot sa kanya. I have nothing left either. When my parents died, they took everything with them. Their legacy, our name, even the company. I have no money, no power. Not even a place to call home. Hindi ko malang matulungan ang asawa ko. Pakiramdam niya ay napakawalang silbi niya sa buhay ng kanyang asawa. Kinabukasan habang mahimbing pa si Isaiah sa kanilang kwarto, tahimik na lumabas ng bahay si May. Hindi niya malaman kung saan siya pupunta sa sobrang bigat ng nararamdaman, pero tila hinatak siya ng kanyang mga paa patungo sa lugar kung saan siya laging nakakapaglabas ng saloobin. Ang puntod ng kanyang mga magulang. Ilang minuto pa naroon na siya sa isang pribado at maaliwalas na Memorial Park. Sa ilalim ng malalim na puno, natanaw niya ang marmol na lapida ng kanyang ama at ina. Lumapit siya dito kasabay ng malamig na simoy ng hangin yumakap sa kanya. Dahan-dahan siyang lumuhod sa tabi nun. Inilagay ang mga sariwang bulaklak at saka naupo sa tabi ng puntod. Mom, Dad, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Napalunok siya. Pilit kinokontrol ang pag-iyak. Noong nagpakasal kami ni Isaiah, alam kong dahil lang yon sa responsibilidad namin. I thought maybe, if I gave time, I'd learn to be the wife he needed. I promised you both, remember? I said I'd be a good wife, that I'd do everything to make this work. Napayuho siya. Pinipigilan pa rin ang duhang dumadaloy na sa kanyang pisngi. But now,
Now that everything's falling apart for him, hindi ko malang siya matulungan. He's drowning, and I'm just standing on the shore watching him sink. Tumahimik siya saglit. Nabalot ang paligid ng katahimikan, tsaka muli siyang nagtaas ng tingin sa langit na tila ba umaasa ng sagot. Gusto ko siyang tulungan. I want to be the person he can lean on. Pero hindi ko alam kung paano. I have nothing left. No money. No influence. No power. Napatigil siya at napatingin sa mga pangalan ng kanyang mga magulang sa lapida. But I know I still have you. I still have your love, your memory, your strength. Please give me a sign. What should I do? I can't just stand by and do nothing. Kinabukasan, kahit mabigat pa rin ang loob, pinili na May na tuparin ang pangako niya sa kanyang sarili at sa kanyang mga magulang. Ang maging isang mabuting asawa, kahit pagaano mang kalamig ang pakikitungo sa kanya ni Isaiah. Maaga siyang gumising, naghanda ng agahan, at dinala ito sa study ni Isaiah kung saan ito abalang nagtatrabaho. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nakasubsob na naman dito ito sa harap ng laptop. May hawak na papel at tila hindi pa nagpapahinga mula pa kagabi. Isaiah, dinalan kita ng almusal. Kagabi ka pa hindi kumakain. Sandali namang tumigil si Isaiah sa pagbabasa ng kung anong dokumento, pero hindi rin ito tumingin sa kanya. Just leave it there, I'm busy. Tahimik niyang inilapag ang tray sa gilid ng mesa. Tumingin saglit sa asawa at saka lumabas na ng kwarto. Ilang oras pang lumipas, nasa living room na si Isaiah. Abalang nakikipag-usap sa telepono. Matapos ang usapan ay mabilis din itong lumabas ng bahay. Dala-dala ang coat at naiwan nitong bukas sa couch ang iPad niya. Nasa kabilang bahagi naman si May ng sala. Inaayos ang mga dokumentong iniwan ng delivery. Nang mapansin niyang naiwan itong iPad, wala siyang balak na tingnan sana, pero napansin niyang bukas ito at may nakadisplay na article sa screen. Lumapit siya ng dahan-dahan at tiningnan kung ano iyon. Isang business feature ang lumabas. Isang matagumpay na babae, yung executive, CEO ng isang top tech company. Malinaw ang headline. From heiress to powerhouse, how Liana Chua saved her father's company and built a tech empire. Habang binabasa niya ang artikulo, nabasa rin niya ang caption sa baba ng larawan ni Liana. Rumored to be linked to Isaiah Morgan, the CEO of Chua Enterprises. Hindi alam ng public na kasal na si Isaiah, kaya naman madalas pa rin itong malink sa ibang babae. At si Liana nga ang isa sa mga babaeng madalas na nauugnay kay Isaiah. Matagal niya nang alam na may gusto si Liana kay Isaiah. Hindi rin kasi yung tinatago ni Liana sa kanya kasi alam nito na arranged marriage lang kasalanan ni Isaiah. Napatingin siya sa kanyang mga kamay at sa daliling may suot na singsing, ang wedding ring nila, tsaka bumulong sa sarili. If he married someone like her, maybe she could have saved him. Maybe she's what he really needs. Napabuntong hininga siya ng malalim. Pinipilit pigilan ang pagbagsak ng luha sa kanyang mga mata. Tila muling gumuhit ang kawalan ng halaga sa sarili niyang puso. Isang hapon, nasa isang tahimik at eleganteng restaurant si May. Nauna siyang dumating sa meeting na yon. Isang imbitasyon mula kay Liana Chua na hindi niya inaasahan, ngunit hindi rin tinanggihan. Pag-upo niya sa table, ilang minuto lang ay dumating na si Liana na naka-corporate wear pa. Confident ang lakad at may mapanuring tingin. Umupo ito sa tapat niya at agad na nagsalita. Diretso sa punto. Wala nang naging paligoy-ligoy pa. Narinig ko kung ano ang nangyayari sa kumpanya ng asawa mo. Sayang. Morgan Enterprises used to be so promising. Hindi ko inaasahan ang biglang pagbagsak nito. Diretsahang saad nito sa kanya. Tahimik naman si May. Hindi siya agad umimik. Inayos niya lang ang pagkakaupo at pinilit na manatiling mahinahon. I'll get straight to the point. Kaya kita gusto mo kausap dahil may offer ako sa'yo. Offer? Anong klase ng offer?
Yes, an offer na tsak na makakatulong sa asawa mo. Lalo na sa papalugi niyang kumpanya. Kung ganun ang offer mo. If you truly love Isaiah, and I mean really love him, then you should let him go. Nagtaas ang kilay si May. Bahagyang nagkunotong noo. Let him go? Tumango naman si Liana ng walang pag-aalinlangan. Yes? Let me be with him. Alam mong hindi siya masaya sa'yo? Let's stop pretending. You know that, May. Napahigpit naman ang hawak ni May sa kanyang baso, pero hindi siya nagsalita. Pinagmasdan niya si Liana habang patuloy ito sa kanyang pananalita. Anong mapapala ko kung sakali man napapayag ako sa gusto mo? If you do, I promise you this. I'll save his company. I'll pay off his debts. Inject capital and clean up the mess. In just a few months, I'll bring Morgan Enterprises back to life. But only if you leave. Natahimik muli si May. Nangilid ang luha sa gilid ng kanyang mga mata. Ngunit hindi siya papayag na makita ni Liana ang kahinaan niya. Ang huling sinabi nito ang tumusok ng husto. Let's face it, May. Hindi ka naman niya mahal kaya walang dahilan para manatili ka. Arranged marriage lang ang kasal niyong dalawa, hindi ba? Nang dahil pa sa kasal niyo, he can't love freely. Hindi niya magawa na mahalin ako sa harap ng madla. At higit pa ron, you can't even give him a child. Isn't this time you stop holding him back? Saglit na natahimik ang paligid. Para ba ang lahat ng naroon sa restaurant ay nawala ng tunog at tanging tibok ng puso ni May ang narinig niya. Mabigat, masakit, at galit. Tumitig siya kay Liana at masidhi ang tingin. Hindi pa siya sumagot, pero alam niyang hindi iyan palalampasin. Makalipas ang ilang sandali, huminga ng malalim si May at pilit na pinananatili ang kanyang dignidad. Bago sila tuluyang maghiwalay ng landas ni Liana, nagsalita siya. Mahinahon, ngunit may bigat. Give me time to think about it, please. Ngumiti si Liana. Of course, hindi naman ako nagmamadali, pero I'm pretty sure kailangan mo ng tulong ng Morgan Enterprises sa lalong madaling panahon. Pero don't worry, kaya ko maghintay hanggang sa makapagpasya ka. When you've made up your mind, just call me. Matapos noon ay tumayo na ito at iniwan siya. Naiwan si May sa mesa. Malalim ang iniisip. Ramdam ang bigat ng desisyon na kinakaharap. Simula noon hindi na siya mapakali. Kahit abala siya sa bahay, tila wala siya sa sarili. Malalim ang lagi ang kanyang iniisip. Hindi niya pa rin madesisyonan kung ano nga ba ang dapat niyang gawin at maging pa siya. Isang gabi, habang nasa sala siya, tahimik na nakaupo, dumating si Isaiah mula sa trabaho. Pagod man ito, lumapit pa rin sa kanya. May hawak na paper bag at inabot iyon sa asawa. Here, I passed by your favorite bakery. Naalala kong gusto mo to. Tumingin lamang si May sa asawa, tinanggap ang bag. Ngunit hindi agad nagsalita. Tahimik, malalim ang iniisip. May, are you okay? How was your day? Wala pa ring tugon. Bahagyang kumunot naman ang noo ni Isaiah. Umupo ito sa tabi niya at tinanong muli. Is there something bothering you? Napatingin si May sa asawa niya pero hindi siya makasagot. Parang gusto niyang sabihin ang totoo pero parang may pumipigil. Kaya ngumiti na lamang siya ng bahagya. Isang pilit ng ngiti. No, I'm fine. I'm just tired. I guess. Ngumiti si Isaiah at sinamahan siya doon. Isang bagay na hindi nito madalas gawin noon. Pero kahit ramdam niya ang kaunting lambing mula rito, hindi maalis sa puso't isipan ni May ang tanong na iniwan ni Liana. Isaiah doesn't love me. Can I really keep him from what might save him? Nabigatan siya sa iniisip. At kahit papaano'y unti-unting lumalabo ang linaw ng kanyang pangako. Dahil ngayon, nakataya na hindi lang ang puso niya, kundi pati ang kinabukasan ng lalaking minamahal niya kahit hindi siya nito kayang mahalin papalik. Nang maramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na dumampi sa kanyang balat, sama lamang siyang humalik sa kasalukuyan.
Bigla niyang napansin ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang pisngi. Mabilis niya ring pinahid ang luha na dumaosdo sa kanyang pisngi. Enough for today. Let's go home. Saad niya sa kanyang sarili. Tsak siyang sabik na ang kambal na makita siya. At kahit ay sabik na ring mabuhat muli ang kanyang mga anak, kahit pa ilang oras pa lamang siyang nawawalay sa kanila. Tumayo siya, kinuha ang bag, at papalayo na sana mula sa hardin nang biglang, May! May malakas at pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Napahinto siya sa paghakbang. Nanigas. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses at halos hindi siya makahinga sa gulat. Si Isaiah. Nanatili siyang hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Si Isaiah naman ay madaling tumakbo para lapitan siya. Tuloy-tuloy, walang pag-aalinlangan. Ang mga mata nito ay punong-puno ng mga damdaming matagal niyang hindi nakita. Nakatingin lang si May, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang damdamin sa puso niya ay parang sumabog sa isang iglap. Ngunit nanatili siya nakatayo, nangangatal. Nang tuluyan na makalapit si Isaiah, wala itong sinabi, walang tanong. Ni hindi muna siya tinignan ng diretsyo basta't mahigpit siyang niyakap nito. I found you. Nanginginig ang tinig na bulong nito sa kanya. Hindi pa rin kumikibo si May. Nanginginig ang kanyang mga kamay pero hindi niya na kayang pigilan ang sarili. Unti-unti, dahan-dahan niyang itinaas ang kamay. Hanggang sa niyakap din niya ito pabalik. At doon, habang magkayakap sa gitna ng hospital garden, muling binalot ng katahimikan ng paligid nila. Isang katahimikan na punong-puno ng damdaming hindi kailanman nawala, kahit kailan. Matagal silang magkayakap. Parang ayaw na nga nilang matapos ang sandaling yon. Ngunit sa kalaunan, dahan-dahang kumalas si Isaiah mula sa yakap at marahang hinawakan ang mukha ni May gamit ang magkabilang palad. Napakaingat, tila natatakot siyang bigla itong maglaho kapag binitiwan siya nito. Pinagmasdan ni Isaiah ang mukha ng babaeng minamahal. Pumayat, maputla, ngunit para sa kanya ito pa rin ang pinakamagandang babaeng nakita nito sa buong buhay niya. I've been searching for you for so long. You have no idea how many nights I stayed awake just thinking about where you could be. Mahinang sambit ni Isaiah. Ang mga mata nito ay puno ng malamlam at puno ng pangungulila. Maging ang tinig nito ay bahagyang nanginginig. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya itong ganito. Hindi naman makatingin si May ng diretsyo. Kita sa mukha niya ang gulat, ang emosyon at ang tila pagkalito. Anong ginagawa mo dito, Isaiah, at bakit? Hindi na nag-atubiling sumagot si Isaiah. Diretso, buo ang loob. Nandito ako para sa'yo, May. I came here because I never stopped looking. I needed to see you. I need to know you're okay. Napakagat ng labi si May at iniwas ang tingin. Umikot ang damdamin sa dibdib niya. Halo ng tuwa, takot at guilt. Paano mo nalaman na nandito ako? Sino nagsabi sa'yo na nandito ako? Nung umalis siya, nangako siya sa sarili na hindi na ulit magkukrus ang landas silang dalawa. Iyon din kasi ang pangako na binitawan niya noon kay Liana para lamang matulungan nito si Isaiah na isalba ang kumpanya nito. Ngunit ngayon ay nandito ito sa harapan niya. Matapos ang pangako na yon, hindi niya lubos akalain na magkukrus pang muli ang kanilang landas. Ipinahanap kita. Mahigit 2 taon kitang pinahanap. I exhausted everything. Just to find even the smallest trace of you. And then when they told me that your friend Lori might know something, I took the first flight. Tumigil ito saglit at humigpit ang hawak sa pisngi niya. Makikita sa nangingilid na luha sa mga mata nito. Makalipas ang ilang segundo, muli itong nagsalita na mas marahan ngayon. May, hindi ako tumigil. From the moment you walked away, not a day went by that I didn't regret what I did. I should have fought harder for you, for us. And now that I'm finally here, seeing you again. Napangiti ito kahit may bakas ng luha sa gilid ng mga mata nito.
Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon na nakita na kitang muli. Just seeing you, hearing your voice, it's more than I could ever hope for. Hindi pa rin makapaniwala si May na nasa harapan niya na itong muli. Pakiramdam niya ay panaginip lamang ang lahat ng ito. Para bang bumigat din ang dibdib niya sa dami ng emosyon. Sabay-sabay niyang naramdaman. Hindi niya alam kung bakit sinasabi ito ngayon ni Isaiah. Base sa lahat ng mga narinig niya mula dito, base sa lahat ng sinabi nito, sa emosyon sa mga mata nito, para bang sinasabi na mahal siya nito. Ngunit ayaw niyang utuin pa ang kanyang sarili. Ayaw niyang paniwalaan ng sarili hanggat hindi ito to sinasabi mismo. Lalo na ngayon na may pangako siyang binitawan. Tumingin siya kay Isaiah. Matagal ang pagkakatitig niya dito. Tila hinahanap ang totoo sa bawat salitang binitawan nito. Nahulog sa katahimikan ng paligid. Ang mga mata ni May ay puno ng tanong habang si Isaiah ay patuloy lang na nakatitig sa kanya. Mata sa mata, kaluluwa sa kaluluwa. Ang mga mata nitong minsang malamig at walang damdamin, ngayon ay puno ng emosyon. Damdaming hindi niya kayang itago pa. At sa gitna ng katahimikan na yon, biglang muling niyakap ni Isaiah si May. Mahigpit. May, isinubsob ni Isaiah ang mukha sa balikat niya. At ang sumunod nitong sinabi ay naging dahilan kaya para bang sandali rin na nakalimutan niya kung paanong huminga. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Patawarin mo ako kung hindi ko agad sinabi sa'yo noon. I'm sorry I didn't make you feel how special you are to me. I was stupid. I thought I had all the time in the world, but when you left, I realized nothing matters more than you. Dahan-dahang kumalas si Isaiah sa yakap at hahawakang muli ang kanyang mukha. Tinitigan siya nito. Tila inuukit sa isipan ng bawat detalye. I love you, May. I love you so much. Hindi ko na ito iparamdam sa iyo noon pero seryoso at sigurado ako sa nararamdaman ko para sa iyo. Mahal kita at lahat ay handa kong gawin para makabawi sa iyo. Sa sobrang pagkagulat ni May, hindi siya nakasagot. Gusto niya magsalita, pero napipipi siya sa bigat ng damdaming bigla niyang naramdaman. Hindi niya inakala na maririnig niya mga salitang yon mula kay Isaiah. Noon pa man, pinangarap niya na marinig mula dito na mahal siya nito. At ngayon, eto na. Sa wakas, narinig niya na nga iyon. Pero bakit ngayon pa? Bakit ngayon pa na mahirap nang bumalik sa dati? Nagsimulang umihip ang banayad na hangin. Pinalid ng hangin ng ilang hibla ng buhok mula sa pisngi ni May. Inayos ito ni Isaiah. Dahan-dahang inilagay sa likod ng tenga niya. Kung papayagan mo pa ako, kung pagbibigyan mo pa ako, I want to make it right. I want to start again with you. Not because of an arrangement. Not because we had to, but because I choose you. I've always chosen you. Bumilis lalo ang tibok ng puso ni May. Unti-unti siyang napayuko. Ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin, naroon pa rin si Isaiah. Hindi ito umaalis. Naghihintay, umaasa. At higit sa lahat ay hindi ito naglaho. Ibig sabihin ay totoong nangyayari ito ngayon. At sa wakas, matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, isang mahinang bulong lang ang namutawi sa kanyang labi. Hindi pa sagot sa pag-amin nito pero para bang pag-amin na rin sa damdaming muling nabuhay. Hindi niya pa maibigay dito ang kasagutan dahil hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya lalo na't may pangako siyang binitawan na mahirap kalimutan, ganun pa man, handa naman siya na payagan si Isaiah na maging ama sa kanilang mga anak. Pag uwi ni May sa bahay niya, kapansin-pansin na parang hindi mapakali si Lori. Marahil ay nag-aalala ito sa kanya. Na makita siya nitong pumasok ay agad siya nitong nilapitan. May, I'm sorry. I told him where you were. Kaagad nahingi nito ng tawad. Hindi siya sumagot. Gusto niyang marinig ang paliwanag nito kung bakit sinabi nito kay Isaiah ang kinaroroonan niya. I wasn't going to. I swear. But he looked desperate. Broken and I just felt sorry for both of you. You've both suffered enough.
And I really think he's changed. Bago pa man siya makasagot, pumasok na si Isaiah. Gulantang naman ang itsura ni Lori at hindi makapaniwala sa nakita. Ngumiti naman si May sa kaibigan na para bang sinabi niya dito na ayos na ang ginawa nito at hindi naman siya galit. Magkaayos na kayong dalawa? Tanong ni Lori. Hindi niya sinagot ang tanong na ito, sa halip ay sinabi niya na gusto nitong makita ang kanilang mga anak at tila nagets naman ni Lori kung anong ibig niyang sabihin roon. Hindi nagtagal ay pumasok na si Miguel kasunod ang yaya ng kambal. Buhat nila ang kambal. Nang makita ni Isaiah ang kambal ay agad itong lumapit sa kanila. Kitang-kita sa mukha ang labis na galak. "Hi, I'm your dad." Ang mahina at nanginginig na sabi ni Isaiah sa mga anak. Napaluha si Isaiah nang ibigay dito ni Miguel si Gio. Niyakap nito ng mahigpit ang kanilang mga anak. Kitang-kita nila sa mga mata ni Isaiah kung gaano ito kasaya ngayon na malapit na ito sa kanilang mga anak. At aaminin ni May na nagiinit din ang kanyang puso sa nasaksihan. Maybe he really has changed. Bulong ni May sa kanyang tabi. Tumango lamang si May. Bagaman hindi pa rin mawala ang lungkot sa kanyang mga mata, ngunit sa loob ng kanyang puso may bahid ng diin ng pag-asa. Simula nang makita at makalala ni Isaiah ang kambal at si May, hindi na ito tumigil sa pagdalaw sa kanila. Siguro nga ay bumili na rin ito ng bahay dito sa Cebu para lamang mapalapit sa kanilang tatlo. Ayon kay Miguel, ginagamit lang daw ni Isaiah ang private jet nito para pumunta sa Maynila at maka-attend ng mga mahahalagang meeting sa kumpanya nito. Tuwing dumadalaw ito sa kanila, lagi itong may dalang mga pagkain. Laruan para sa kambal na wala pa namang alam pagdating sa paglalaro dahil masyado pang mga bata. Madalas ay may dala rin itong bulaklak para kay May. Pakiramdam niya nga ay para siya nitong nililigawan. Si Isaiah din ang madalas na nagbubuhat sa kambal sa tuwing umiiyak. Ito rin ang nagtitimpla ng gatas ng dalawa at siya rin nagpapadede sa kanila. Niayaw na nga nitong lumayo sa kanilang tatlo. Lahat ng kaya nitong gawin upang bumawi sa kanilang mag-iina ay ginawa nito. At aaminin ni May na masaya rin siya roon. Ngunit sa kabila ng lahat, kahit pa nitong nagdaang araw ay naging payapa naman ang lahat. Nananatiling magulo ang isipan ni May. Tuwing tinitingnan niya si Isaiah, bumabalik sa kanyang pangako niya kay Liana noon, nalalayo siya sa kanila. Noong mas pinili niyang lumayo para lang maisalba ang kumpanya ni Isaiah, sinabi niya sa sarili na para rin iyon sa ikabubuti ng nakakarami kahit pa ikakadurog niya man. Isang hapon habang tulog ang kambal, nakaupo naman siya sa hardin. Tahimik ang paligid. Napansin niya si Isaiah na papalapit. May hawak na maliit na kahon ng cookies. Paborito niya. Noon natanda pa rin ito hanggang ngayon. "I baked these myself. I remember you used to love these." Nag-init ang puso niya. Noon kasi madalas lamang siyang bumili ng paborito niyang cookies. Minsan ay si Isaiah rin ang bumibili at dinadala bilang pasalubong sa kanya, pero ngayon ay kaya na rin pala nitong mag-bake. Nakakataba ng puso na kaya nitong mag-effort na ganito para sa kanya. Umupo si Isaiah sa tabi niya, ngunit iniwas si May ang tingin. Ilang minuto na tumahimik silang pareho hanggang sa muling magsalita si Isaiah. "May, I know I've done terrible things. Marami ako naging kasalanan sa'yo. I let you feel unwanted, unimportant. But I swear not a day passed that I didn't think about you, about us." Hindi siya sumagot at hinayaan si Isaiah na sabihin kung ano pang gusto nitong sabihin sa kanya. "I love you. I love you and our children more than anything. Alam kong wala na akong karapatan sa buhay niyo matapos ang lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko sa inyo, pero nakahanda akong bumawi sa iyo. Sa inyo ng mga bata. I swear I will wait no matter how long it takes for your forgiveness. I will earn it." Tumingin din ito ng diretso sa mga mata niya bago hinawakan ang kamay niya, pero dahan-dahan din itong binawi ni May. "You say you'll wait, but Isaiah, it's not that simple. Then let me prove that I'm not the same man who hurt you. Let me earn your love again, May. I'm not asking you to love me now. I'm asking for a chance.
One more chance. Muli nitong inabot ang kamay niya. This time, hinayaan niyang hawakan ito iyon. I'll wait. A month, a year, a lifetime, doesn't matter. I'll be here for you, for the twins, for the life I should have valued before. I'll win your heart back even if it takes everything I have. Hindi niya alam kung anong isasagot. Ramdam niya ang katotohanan sa bawat salita ni Isaiah. Ngunit ramdam din niya ang bigat ng kanyang pangako. Ang takot na baka masaktan muli. Habang nasa kwarto ang kambal, si Isaiah ay abala naman sa pagpapadede sa kambal at siya'y nakamasid lamang sa mag-aama. Napansin ni May ang pag-vibrate ng kanyang cellphone na nakapatong sa lamesa. Agad niya itong kinuha at nang makita na unknown number ang tumawag, nag-alangan siya kung sasagutin niya ba iyon. Pero sa huli ay lumabas siya ng kwarto para sagutin ang tawag. Sa hindi malaman na dahilan ay nakaramdam siya ng kaba. Pagdating niya sa veranda ay saka niya lang sinagot ang tawag. Hello? You broke your promise, May. Natigilan si May nang marinig niya ang galit at pamilyar na tinig mula sa kabilang linya. Ang tinig na iyon ay nagmumula kay Liana. Hindi siya maaaring magkamali. Liana, I thought you were going to stay away. I thought you were going to let him love me. Napatigil si May. Nanlaki ang mga mata sa biglaang akusasyon. Liana, I didn't mean to. I didn't expect him to find us. I didn't even know he was coming. Ngunit lalo lamang nagalit si Liana. Don't lie to me. Sinadya mong bumalik dito para masira kami ni Isaiah. Sinadya mo na muling magpakita sa kanya dahil alam mong hinahanap kanya. Napalunok si May. Nanginginig ang kamay na may hawak na telepono. Sinubukan niya pa na magpaliwanag dito subalit sarado na ang isip nito para makinig sa kanya. Meet me tomorrow. Cafe Perla. 10 a.m. You owe me that much. May halong banta na sabi sa kanya ni Liana bago ibinaba ang tawag. Napatitig na lamang si May sa kanyang cellphone ng matagal. Ang puso ay binalot ng takot at pag-aalala. Hindi niya alam na kanina pa palang nakikinig si Isaiah dahil sinundan siya nito at narinig din ito ang lahat ng sinabi ni May kanina. Kinabukasan ay maagang dumating si May sa Cafe Perla na sinabi ni Liana. Pagpasok niya, kaagad siyang sinalubong ng malamig at nanunuyang tingin ni Liana. Liana, hayaan mo muna ako makapagpaliwanag. Ngunit hindi pa natapos ang sasabihin niya dahil paggalit na ito nagsalita. You said you'd stay away. That was the deal, May. I helped him to save Morgan Enterprises because you promised me you'd never go back to him. I'm sorry, Liana. I never planned any of this. I didn't even know he'd find us, I swear. I thought I could keep my distance. Sarkastik ko naman itong natawa. Sa tingin mo ba talaga maniniwala pa ako sa'yo? Diyan sa kasinungalingan mo? Bumalik ka. Sinadya mong bumalik sa buhay niya. You could have walked away when he found you. But you stayed. You let him into your life again. Iyan bang wala sa plano, May? Huwag mo akong gawing tanga. Dahil alam mo na hindi ako ganoong tao. Hindi ako kagaya mo. Hindi si Isaiah ang dahilan kaya bumalik ako sa banta, Liana. Nanatili pa rin kalmado ang kanyang boses kahit padama niya na nasa kanila na ang mata ng lahat ng tao roon. Bumalik lamang ako dito para magpagamot. Dahil nandito ang kabuhayan namin ng mga anak ko. Pero maniwala ka, hindi ko nakalimutan ang pangako ko sa'yo noon. At wala rin akong plano na hindi yun to pa rin dahil batid kong malaki ang naging tulong mo sa asawa ko. No? Dinuro siya nito. You came back because you wanted him to find you. You wanted to see if he still loved you. Ngayon na alam mong maayos na ulit ang Morgan Enterprises. Saka ka nagbalik. Niloko mo ako. Pinaniwala mo ako sa pangako mo sa akin noon na lulubayan mo kami ni Isaiah at hahayaan mong mahalin niya rin ako. Sa tindi ng galit, biglang lumapit sa kanya si Liana at akmang sasampalin na si May. Napapikit si May, ngunit bago tuluyang bumagsak ang kamay nito sa kanyang pisngi, may isang kamay nang pumigil sa galaw ni Liana. Nagulat si May. Dahan-dahan siyang dumilat at lalong nanlaki ang mga mata nang makita kung sino ang pumigil kay Liana. Si Liana ay napalingon. Si Isaiah.
Nakadungaw ang matalim na tingin ni Isaiah kay Liana. Kita sa mukha ang puot. Don't you ever lay a hand on my wife. Mababa at nagbabanta na sa ni Isaiah. Hindi naman nakagalaw si Liana. Tuluyan ang binitawan ni Isaiah ang kamay nito. Ngunit nananatili sa tabi ni May. Itinago siya nito sa likod nito. Tila isang muog na nagpoprotekta sa kanya. Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para sigaw-sigawan at muntik saktan ng asawa ko, Liana? Mariin na tanong ni Isaiah. Kasalanan niya naman eh. Kung tinupad niya sana ang usapan namin, hindi ito mangyayari. Usapan? Tanong ni Isaiah. She promised, Isaiah. She promised she'd stay away so you could love me instead. Nagtagis ang bagang ni Isaiah. Kung gano'n na ikaw ang dahilan kaya siya umalis. Kaya niya ako iniwan? May usapan kaming dalawa, Isaiah. Nangako siya sa akin. Napagkasundoan namin na aalis siya sa buhay mo para akong mahalin mo. Kapalit ay tutulungan kitang maiahon ng Morgan Enterprises. You acted all so innocent. Ikaw palang nagsimula ng lahat ng to. Mapait na sabi ni Isaiah. Ginawa ko lang yun dahil mahal kita. At alam kong mamahalin mo rin ako. But I never loved you. I never asked for that promise. I never wanted it. My heart was, is, and will always be with me. Napaatras si Liana habang nangingilid ang luha sa mata, samantalang si May hindi pa rin makagalaw, gulat sa lahat ng pangyayari. Nakatingin pa rin si Isaiah kay Liana habang mahigpit na hawak ang kamay ni May na tila nangangakong hindi niya na ito muling pababayaan. Galit pa rin ang mga mata nito, ngunit sa likod ng galit ay naroon ang sakit. Ang bigat ng mga taon na nawala. Nang dahil sa iyo, iniwan ako ni May. Nang isilang niya ang kambal namin, wala ako sa tabi niya. Hindi ko malang narinig ang unang iyak nila. At ngayon na nagbalik siya, ngayon na malapit na ako sa kanya. Gusto mo naman na lumayo siya sa akin? Nanlaki ang mga mata ni Liana sa narinig. Hindi siya makapaniwala. You have kids? You and May? Yes, nagkaanak kami. Kambal ang anak namin. And I wasn't even there to hold her hand, to see their first smile, to hear their first cry. I missed everything. Tumulo ang luha sa gilid ng mga mata ni Isaiah, ngunit nanatili ang bagsik ng kanyang tinig. Samantalang si May ay hindi naman nakapagsalita. Tahimik siya nakayuko habang pinipigilan ng sarili na muling umiyak. Malaking pasasalamat ko sa tulong mo sa akin noon. Aaminin ko na isa ka sa mga dahilan kaya muling nakabangon mula sa pagkalugmok ang Morgan Enterprises. I won't deny that. Napalunok ng mariin si Liana. Umaasang may kaunting pag-asa pero agad itong pinatay ni Isaiah sa susunod na mga salita. But don't mistake my gratitude for love. Don't ever think that I will love you. Because from the very beginning, it was always me. Always. Hindi na napigilan ni Liana ang mga luha dahil ngayon lamang nito napagtanto na ang lahat ng effort at ginawa nito noon ay walang patutunguhan. It was a hopeless endeavor dahil simula hanggang dulo si May talaga ang tunay na mahal ni Isaiah. Halata sa mukha ni Liana ang sakit at pagkatalo. Hinawakan ulit nito ang kamay ni May at marahang hinila ito palayo. Pero natigil din sila nang tawagan nitong muli ni Liana na nagmakaawa pa kay Isaiah. Don't come near my family again. Let this be the last time, Liana. Ayoko na ng gulo, kaya sana hayaan mo na ako maging masaya kasama ang mag-iina ko. Kung talagang mahal mo ako, please, hayaan mo ako makapiling sila ng walang problema. Dahil yun lamang ang magpapasaya sa akin. Matapos noon ay iniwan na nila si Liana na walang nagawa. Pinanood lamang sila na lumakad palayo. Pinagmamasa na tuluyang lumisan ng lalaking matagal na nitong minahal at ng babaeng kailanman ay hindi niya mapapalitan sa puso nito. Samantalang, kitang-kita pa rin ang galit at iba pang halo-halong emosyon sa mukha ni Isaiah habang nasa loob sila ng sasakyan nito. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Binibigyan ng gintong liwanag ang paligid.
Sa likod ng katahimikan na iyon ay ang damdaming bumibigat sa dibdib ni May. Thank you for earlier, saad ni May. And I'm sorry for not telling you everything right away. For keeping the kids from you. For leaving without a word. Pero bago pa siya makapagpatuloy, bigla siyang niyakap ni Isaiah. Mahigpit na para bang ayaw na siyang pakawalan. Naramdaman niya ang init ng katawan nito at kung paano nanginginig ang mga kamay nito na yumakap sa kanya. Thank you. Thank you for everything. Sa lahat ng mga sakripisyo mo para lang bumalik sa dati ang Morgan Enterprises. For carrying our children. For raising them. For fighting through everything alone. I'm sorry. I'm so sorry dahil sa lahat ng iyon ay wala ako sa tabi mo. Hindi niya na rin napigilan na mapaiyak. Sa mga salitang yon, dama niya ang tunay na pagsisisi. Ang hindi mabilang na gabing pinagsisihan ni Isaiah ang lahat-lahat ng pagkukulang nito. I promise, May, I will spend the rest of my life making it up to you and our children. You don't have to carry this alone anymore. Ngumiti si May. May isang ngiting puno ng sakit ngunit may kasamang konting ginhawa. At totoo nga, mula sa araw na yon, hindi na siya naglakad mag-isa. Kasama niya na si Isaiah na hindi siya iniwan at handang gawin ang lahat para lang makabawi. Sa bawat gamutan niya, si Isaiah ang kasama niya. Sa bawat chemotherapy session, hawak ni Isaiah ang kamay niya. Pinapaloakas ang loob niya sa pamamagitan ng mga kwento, mga biro at tahimik na mga yakap. Sa bawat araw na lumilipas, pinaparamdam nito sa kanya na hindi lang siya mahalaga sa buhay nito, kundi mahal na mahal din siya nito. Hanggang sa isang araw, habang nakaupo sila sa hardin ng ospital, pinakawalan ni May ang bigat na matagal niya ng kinikimkim. Hinayaan niyang pumasok muli sa Isaiah sa kanyang puso. You've been here every day. You never left. And I think it's time I stop pushing you away. I'm ready to love you again, Isaiah. I want to love you again. Hindi makapagsalita si Isaiah. Sa halip ay hinalikan nito ang kamay niya at marahang isinandalang noo sa kanya. I will never leave you again. At si Liana, sa awa ng Diyos ay hindi na ulit ito ng gulo. Siguro ay napagtanto na rin nito ang lahat. Nang malaman kasi ni Eliana na may inosenteng bata matadamay, at higit sa lahat, nabuo na ang loob ni Isaiah na muling manindigan para sa pamilya nito, pinili na lang niyang lumayo. Alam niyang hindi na ito isang simpleng pag-ibig na pwedeng ipilit. At sa huli, tinanggap niyang hindi na sa kanya ang puso ni Isaiah. Iyon ay kay May at laging kay May lamang. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Napatingin siya sa